Ika-24 na kabanata. Muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw?" At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Kaya umuwi sila at ibinalita ang lahat ng ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago, at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila, pero hindi naniwala ang mga apostol dahil akala nila ay gawa-gawa lang iyon ng mga babae. Ganoon pa man tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob, pero wala siyang nakita, kundi ang telang linen na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Ang nangyari sa daan na patungong Emmaus. Nang araw ding iyon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo?" Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas, "Siguro, sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan." Nagtanong si Jesus sa kanila, "Bakit? Ano ang mga nangyari?" At sumagot sila, "Ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay, at ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma, pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus, pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsabing, 'Buhay si Jesus.' Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama naming lalaki, at nakita nila na wala nga roon ang bangkay, gaya ng sinabi ng mga babae. Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay, pero pinigil nila siya at sinabi, "Dito na muna kayo tumuloy sa amin, dahil palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, "Kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan." Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadatnan nilang nagtitipon ng 11 apostol
at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinuwento naman ng dalawang galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumainyo ang kapayapaan. Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya tinanong sila ni Jesus, "Mayroon ba kayong pagkain dito?" Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo, na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo." At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem, na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit." Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa Betania. Pagdating doon, itinaas niya ang mga kamay niya at pinagpala sila. At habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at iniakyat siya sa langit. Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. At palagi silang nasa templo na nagpupuri sa Diyos.